Siyempre, para namang hindi malito yung mga viewers natin at yung mga taong bayan kung ano nga ba talaga ang mangyayari sa ating panahon. Siyempre, Sandro, puntahan na natin ang ulat ng panahon hatid ni Harry Bayona. Good morning, Sandro. Good morning, Dayan. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. To start the week right, kailangang malaman natin ang lagay ng panahon ngayong Lunes, April 29. Makakasama natin ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning po, Mr. Pura. Good morning, Harriet. Good morning din sa inyong mga viewers. Sir Alvin, nitong weekend nakaranas tayo ng mga pag-ulan lalo ng tuwing hapon dito po yan sa Metro Manila. Ano po ba yung mga sanhi nitong mga pag-ulan na ito? Yes, itong ating naranasang mga pag-ulan, itong Sabado ay dulot po ng ating mga tinatawag na localized or mga isolated na rain showers at thunderstorms. Usually po pag mainit sa umaga ay nakakabuo tayo ng mga thunderstorm clouds or yung mga matataas na kaulapan. At sa hapon or sa gabi, maaari po itong bumuhos or maaari itong magpaulan. Itong naranasan natin ng Sabado ay medyo mabigat po na pag-ulan, subalit ito po ay short-lived lamang. Base po sa ating mga data, umulan po sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. At after at before ito ay wala na po tayong natalang mga ibang pag-ulan. Sir Alvin, napag-uusapan na rin natin yung mga pag-ulan. Nalusaw na po umano yung binabantayan nating trough ng low pressure area dyan po sa may Mindanao. Ngunit may bago ulit tayong binabantayan. Ano po ba yung developments hinggil bagong trough umano ng LPA? Opo, wala na po tayong tinatawag na trough or extension ng low pressure area dito sa area ng Mindanao. At easterlies na po ang ating nararanasan sa kabuuan po ng ating bansa. Kasama na po dyan ang area ng Mindanao. Subalit, base po sa ating mga models, meron tayong inaasahang mabuong low pressure area na maaari pong magdulot ng mga pagulan dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao dito sa darating na Friday or Biyernes. At ito pong trough nito ang maaaring magdala ng mga pagulan dito sa nabanggit po lugar. Sir Alvin, is it too early to tell kung magiging bagyo po ba itong low pressure area o wala pa po ba kayong detalye hinggil dito dahil malayo pa naman po ito sa ating bansa? Opo, Harry, tama ka. Medyo malayo pa itong araw na pagpasok nitong low pressure area. Actually, wala pa po ito. Hindi pa po ito nabubuo. Base lang po sa ating mga models. Mayroon tayong mga possibilities or meron po tayong nakikitang mga low pressure area or low pressure area dito sa ating mga models. Alright, Sir Alvin, pasok na po yung buwan ng Mayo. Ano po bang mga dapat nating asahan? Mas iinit po ba o mas magiging maulan? Yes, sa pagpasok ng Mayo, makakaranas pa rin tayo ng mainit or mataas na temperatura, lalong-lalo na sa early parts ng May or sa mga first week ng May. Subalit, pagpasok ng late parts ng May, makakaranas tayo ng mas maraming mga thunderstorms or mga pag-ulan. At sa buwan ng Mayo, ang ating probability rin ng magkaroon ng bagyo ay nasa 1 hanggang 2. Alright, Sir Alvin, sa pag-iral nga po ng easterly sa bansa, ano po bang aasahan nating weather ngayon? Yes, sa ngayon nga, meron tayong tinatawag na easterlies or ang hangin na nanggagaling sa silangan. Ito ay magdadala or magdudulot pa rin ng medyo mainit na temperatura at patuloy tayong magkakaroon ng maliwalas na panahon na bahagyang maulap lamang. Subalit, hindi pa rin natin inaalis ang tsansa or mga possibilities ng mga localized or mga isolated na thunderstorms at mga pag-ulan. Alright, Sir Alvin, bilang pagsilip ko po kasi kanina sa bintana, maaraw po ngayon eh. Ano po bang bilin nyo na lang po sa ating ano bang dapat nilang gawin para yung mainit na panahon? Yes, Harry. Actually, lalo na sa pagpasok ng Mayo, mapapadalas na nga yung ating tinatawag na thunderstorms. Magdala po tayo ng payong. Huwag po nating kalimutan na magdala ng payong. Ito po ay hindi lang mabisang pananggalang sa init ng araw. Ito rin po ay mabisang pananggalang sa ulan. Alright, maraming salamat po, Sir Alvin. Mga kababayan, nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Simula na naman ang isang panibagong linggo. At sa pag-iral nga ng easterlies ngayong Lunes, mabuting malaman na rin natin ang magigilagay ng panahon sa mga susunod na araw para maging handa tayo anuman ang gawain. Kung kaya't halina't silipin natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan nga po sa Baguio, magiging maulan ng panahon dyan. Simula po yan bukas hanggang Thursday kung kaya't isuot ang jacket na may hoodie para hindi mabasa. Dito sa atin sa Metro Manila, ipagpaliban muna ang paglalaba dahil magiging maulan simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Sa Metro Cebu naman po, hot coffee weather ang mararanasan dyan dahil makararanas ng isolated rain showers or thunderstorms simula po yan bukas hanggang ng Huwebes. At sa Metro Davao, magiging maulan po mula bukas all the way till Thursday, so laging bitbitin ang payong at kapote. And finally sa Zamboanga, kung walang importanteng lakad,
Mabuti sigurong huwag muna lumabas ng bahay dahil magiging maulan simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Kasama niyo po rito, Morning Boss para sa telebisyon ng bayan ng inyong weatherman, Harry Bayona. Balik sa iyo, JC and Carla. Maraming salamat, Harry Bayon.